Like mother, like daughter. Yan ang kwento ng ating bisita mag-ina na sina Harleen at Beau Bautista. Nagsimula si Harleen Bautista sa showbiz bilang child star kung saan nakasama niya sa pelikula ang mga bigating artista gaya ni na Alma Moreno, William Martinez at Maricel Soriano. Naging member din ng Thursday group ng That's Entertainment si Harleen kasama sina Jennifer Sevilla, Smokey Manaloto, Kimpi De Leon at Vina Morales. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ang kanyang anak na si Boda na Yumi Bautista ay sumunod sa kanyang yapak. At ngayon nga ay part na ng Star Center family bilang star kada si Beau Bautista na just like her mommy Harleen ay siguradong magiging magaling na artista. Mga kada, please welcome to Kada Umaga, Beau and Harleen Bautista. Muna kayo. Yes, good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Kada Umaga. Ako talaga excited. Grabe! Hello po, good morning po. I can't get over the fact na super magkamukha kayong dalawa. Para talagang nanalo. Actually, tayong tatlo eh. Parang pwede tayo magkakahawig eh. Magkapamilya. Diba? Kamusta Beau yung launch ninyo? Okay naman po. Thank you po sa lahat ng nanood at nagsuporta po sa amin. Ikaw ba, Early, did you have anything to do with her decision to go into show business? I'm just here to support. Mula noon hanggang ngayon, talagang mahilig siya before pa. Talaga. Pero ngayon lang talaga you saw it fit na yes, so of course with the help then of Daddy Wawi Rojas, her manager din and pero noon pinapa-extra kung ano yung ginawa ng tatay ko sa amin, ginawa ko rin sa kanya. Tumawid ka dyan, ganon, pagka may shooting, ganyan. Sinama ko siya sa short film ko sa opening scene, lakad ka lang dyan. Ayun. So, para maging komportable siya sa environment. Yes. Nakatulong ba yun, Beau, yung mga ganong klaseng experiences? Ilang beses do you remember it? Yeah, ilang beses din po akong tinatanong ko po kay mama kung may movie ba sila na gagawin. Tapos tinatanong ko kung baka may role na naiinip siya. Gusto niya may movie na siya palagi. Ilan ba ang total, Harleen? I know that she's your second daughter. I have five children. Yes. So si Beau, matatawag nating middle child si Beau. Yes, she's the third kasi. She's the third. Parang she's two on top and two in the bottom. Yes. Anong feeling ng middle child, Beau? Wala. Ang dami po namin. Medyo maingay lagi. Sabi nila yung middle child daw medyo may pagka-invisible. Totoo ba yun? Hindi na. I mean, for me po personally, tahimik lang po talaga ako. So, siguro. But one of the things that your mom, ang naikwento ng mami mo tungkol sa'yo is the fact na ikaw lang yung bukod tanging planado. Diba? Planado kung kailan papanganak. Papanganak, Pati oras. Pati oras. You were born November 2005, tama? Apo. Grabe, 2005. Parang luma na nun. Grabe yung birth date, di ba? 2005, millennium na. Tapos, bakit? Ano yung significance ng November? Ay, hindi. Yun kasi talaga yung due ko. November talaga siya. But the date, ewan ko, masasabi ko na parang basta pinaghandaan talaga yung kung kailan. Ewan ko, wala lang. Even the names, lahat naman sila eh. Yung names, months before pa mapanganak, pinag-aaralan talaga yan. Well, you guys represent two different generations. As a matter of fact, parang may nalaktawan na degeneration between the two of you eh. Diba? Nalaktawan yung millennial, napunta agad sa Gen Z, at ikaw naman ay Gen Xer. Okay, oo nga. Does it present any problems? The fact na you're a generation apart?
May problems ba? I guess it's natural. I mean, even naman ako noon with my parents, di ba? I'm sure there was, talagang may gap, no? But I guess, lang siya, more on communication. Siguro yun yung parang hindi na masyadong magkaintindihan. Parang walang signal minsan, gano'n. Diba? Parang mahirap magkaintindihan minsan. Pero, example, ano yung parang hindi mo maintindihan sa mga sinasabi ba niya? Mga terminologies ba to, Harley? Sabi nga niya, tahimik siya eh, diba? Okay. But yung silence, yung parang di mo alam kung naintindihan ba o hindi. Parang narinig mo ba ako o hindi. At saka yung siya, yung hina ng boss. Tapos iniisip ko minsan, kailangan ko na ba, ako ba yung mahina pandinig o mahina talaga yung salita niya? Nakaka-stress. I'm so happy. Kasi sinasabi ko sa kanya yon. Akala ko ako lang yun. Even my kids are the same way with me. I am so happy. Na parang nakarelate ako sa iyo, Harley, na parang bang, you have to modulate your voice. You have to speak clearly. It's not just me. Para makahinain ng mga nanay. So, please explain. Naiintindihan niyo, why do you keep silent when, in fact, naiintindihan niyo naman yung sinasabi ng mga... For you, silence means consent. Parang ganon. Ay, sinasabi ko naman po na naiintindihan ko, pero ano lang. Kung kailangan lang na answer is yes or no, edi yes or no lang. Oh my God! Parang tipid na tipid, binibili mo ang bawat kataga. Oo. Ikaw naman, Bo, I want this to be as fair as possible. Don't feel like we're ganging up on you because dalawa kaming Gen Xer dito. Ano naman ang hindi mo naiintindihan sa mommy? Ayan. Wala pa akong maisip. Ayan, di ba yun, hindi nila sasabihin din kung ano yung, ewan ko, totoo ba talaga na wala naman po, okay lang po? Or ayaw lang nila magsabi? Maybe we should look at their social media accounts para malaman natin. But when you're blocked, hindi mo makikita, you're blocked or unfollowed, hindi mo makikita, di ba? Pwede ba yun? I don't know. Pwede ba i-block ang nanay sa social media account ng anak? Para hindi yata pwede. Hindi ko alam kung blocked or unfollowed or... Hindi ko alam. Oo. Pero si Bo hindi. Si Bo hindi. Si Bo hindi. Oo, syempre, as guardians pa rin nila. Yes, diba? of course. Pero, how do you take this, Bo? Syempre, you're going into show business. This is an industry that your mom has been in before. Hindi ka naman nagpapatalo sa mga pressure. Syempre po, alam ko na po yun dati pa na there's going to be pressure kasi nga sila mama, sila papa, artista po sila. Pero, alam ko po at saka sinasabi din naman po nila sa akin na, I'm my own person. At saka, bago pa lang po, syempre, madami pa po akong room for improvement, madami pa po akong mapagdadaanan, ganun. So, parang, okay lang naman po sa akin. At saka, at least nandyan din po sila para i-guide po ako. Oo. Si Bo, si mommy mo kasi, during her time in her showbiz career, kasama yun sa mga cool kids. Yes. Wow. Diba? O, nasa Thursday edition ng That's Entertainment yan. So, bilang nanay niya, cool pa rin ba siya? Diba? Cool. Kailangan ba natin i-rate? I-rate na lang natin para very Gen Z rin yung pagsagot. On a scale of 1 to 5. 5 being the highest. Siguro mga po, 3.5.
Ano ba po kasi yung definition? 3.5. Ano po yung definition ng cool? Yun! Yan tayo eh. Yun lang naman Hindi pala. basta-basta sasagot itong mga batang ito eh. Diba? Ano ba ibig sabihin nun? Well, siguro, cool means like, does she let you get your way? Halimbawa, kung lalabas kayo with your friends or you wanna date. Nagde-date na ba si Bo? Wala, lumalabas lang with friends. Lumalabas ng friends. Oo. What are the instances where you felt like she was super cool? Pinapayagan naman po ako lumabas and, you know. Pag nag-shopping, does she let you get whatever you want? Ganon? Shopping. Ano wala siya maisip? Ay, pero ano po, Joke lang. basta magpapaalam po ako, parang okay lang naman po kay mama. So, okay So, lang. siguro ano na, 4.5 na. 4.5 na. Konti pa? Oo. Si mommy naman, how do you guys meet halfway? Kapag, alimbawa, you have a disagreement, tapos you don't see eye to eye on it, paano na yung compromise? I think, I make her and her siblings understand that I'm still their mother. I may be cool, I may let them do whatever they want as long as they're safe, magpaalam, and hindi makakasama sa kanila. But at the end of the day, I'm still their mother, their parent. I'm here to guide and discipline them kung may mali. Sasabihin ko sa kanila in a motherly way, ano mo yun, and pwedeng loving way yun, pwedeng tahimik lang, gano'n. So, saan ba nakukuha mga Gen Zers? alam mo, hindi ko rin alam, sinabi ko na rin sa kanila. Parang hindi sila nakukuha ng talakaton eh. Pag tinatalakan ko yung mga anak ko, parang it's not effective. Sabi ko nga, lahat na ng approach ginawa ko na para maintindihan, ano bang? Tinatanong ko rin sila, tapos sila pag gano'n lang sila sa akin. So, kung ano na lang ang lumabas sa akin, emosyon that time, yun na lang. Basta dapat maintindihan ninyo. Saan mo nafe-feel the most yung generation gap ninyong dalawa, Harleen? Kaming dalawa ni Bo. Well, si Bo, I think, masasabi ko na medyo nag-mature na siya ngayon. Noon kasi talaga ang hirap maintindihan, hirap intindihin. Ngayon, even... In what sense? I don't Kasi know what she's very quiet. She's very quiet kasi. Oo, so you don't know what's going on in her head. So, ngayon, medyo nagsasalita na siya and sinasabi na niya kung ano nararamdaman niya or kailangan niya. So, I think it really takes time and some maturity pareho sa amin din para magkaintindihan. Pero I'm happy na ngayon nagkakaintindihan na kami. Kasi nga 17 na siya eh. Pero before kasi mga 14, 13, 15, ganyan, medyo mahirap ang communication talaga. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!